Malakas na bumagsak sa lupa ang bag ni Jason. Pero mas masakit ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Talaga bang pinalayas na siya? Dahil lang ba sa anak siya ng isang magsasaka? Ang malamig na mga salita ni Principal Carter ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang paaralang ito ay para sa mga kagalang-galang na pamilya. Hindi ka nababagay dito. Pinipigilan ang mga luha. Naglakad pa uwi si Jason. Kinatatakutan niya ang reaksyon ng kanyang mga magulang. Pero kinabukasan, habang dumadaan ang helicopter ng isang bilyonaryo sa itaas ng paaralan, napatigil ang lahat ng estudyante at guro sa gulat. Mahigpit na hinawakan ni Jason ang kanyang bag habang nakatayo siya sa labas ng opisina ng punong guro. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Ang malamig at matalim na titig ni Principal Carter ay tumusok sa kanya na para bang maliit at walang halaga siya. Hindi ka nababagay sa paaralang ito, Jason, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ang institusyong ito ay para sa mga estudyanteng may tunay na potensyal mula sa mga kagalang-galang na pamilya, hindi para sa mga anak ng magsasaka. Tumama ang mga salita kay Jason na parang suntok sa tiyan. Lagi niyang alam na iba siya sa ibang estudyante sa Westbridge Academy. Habang sila ay dumarating sa mga mamahaling kotse, naka-designer na damit, si Jason naman ay dumarating na may mga second-hand na sapatos at may amoy lupa na tinutulungan niyang bungkalin ng kanyang ama tuwing umaga bago mag-aral. Pero hindi niya kailanman inisip na mapapalaya siya dahil lang doon. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay, pumuti ang kanyang mga kuko. Nagtatrabaho ako ng kasing sipag ng ibang tao, sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses. Kinita ko ang aking pwesto dito sa pamamagitan ng aking mga grado. Ngumisi si Principal Carter. Ang mga grado lang ay hindi sapat. May reputasyon tayong dapat panatilihin. At mga estudyanteng tulad mo, well, sabihin na lang natin na binababa mo ang pamantayan. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. 2 security guard ang pumasok. Sumiksik ang tiyan ni Jason nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ihatid niyo na siya palabas, utos ng punong guro. Hinawakan ng mga guard ang mga braso ni Jason at kinaladkad siya patungo sa labasan. Napatigil ang mga estudyante sa pasilyo at tumitig sa kanya. May mga nagbulungan, may mga tumawa. Nakita niya si Mason, ang pinakamayamang bata sa paaralan, na nakasandal sa mga locker na may nakakalokong ngiti. Hulaan ko, nakakuha ka ng nararapat sa'yo, anak ng magsasaka. Pangaasar nito. Nanikip ang panga ni Jason, pero wala siyang sinabi. Hindi niya bibigyan sila ng kasiyahan na makita siyang masira. Nang makarating siya sa bahay, nakahintay na ang kanyang mga magulang sa beranda. Puno ng pag-aalala ang mga mata ng kanyang ina, samantalang ang mukha ng kanyang ama ay madilim. Pinalayas ako, bulong ni Jason. Nanikip ang kanyang lalamunan. Napasinghap ang kanyang ina. Tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay. Bumuntong hininga ang kanyang ama at niyakap ng mahigpit si Jason. Hahawakan natin ito, sabi niya. Pero narinig ni Jason ang kawalan ng katiyakan sa kanyang boses. Nang gabing iyon, nakahiga si Jason sa kama
nakatingin sa kisame. Nag-aapoy sa loob niya ang galit at kahihiyan. Wala siyang ginawang masama, pero itinapon siya na parang wala siyang halaga. Nais niya lang na kahit minsan may tatayo para sa kanya. Isang taong may kapangyarihan. Isang taong makakapilit sa kanila na makita na siya ay mahalaga. Kinabukasan, habang malapit nang magsimula ang klase sa Westbridge Academy, isang nakakabinging dagundong ang nag-ingay sa kalangitan. Nagmamadaling lumabas ang mga estudyante. Tinatakpan ang kanilang mga mata mula sa sikat ng araw. Bumaba ang malaking itim na helicopter sa harap ng paaralan. Ang mga blades nito ay nagpadala ng malalakas na hangin na nagpapagulo sa karamihan. Nagpalitan ng naguguluhang tingin ang mga guro. Nagmamadaling lumabas si Principal Carter. Namumula ang mukha dahil sa galit. Ano ba ang ibig sabihin nito? Sigaw niya. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng helicopter. Tahimik ang buong paaralan. Lahat ng estudyante ay napatigil, habang ang mga malalakas na blades ng helicopter ay nagpapadala ng mga alon ng alikabok at hangin sa hangin. Tinakpa ng mga estudyante ang kanilang mga mukha. Umiikot ang kanilang mga buhok. May mga nagbulungan. May mga naglabas ng kanilang mga telepono at nagre-record ng nangyayari. Walang nakakita ng ganito sa Westbridge Academy. Prestiyoso ang paaralan, pero kahit para sa kanila, ang paglapag ng helicopter ng isang bilyonaryo sa kanilang harap ay hindi pangkaraniwan. Namumutla ang mukha ni Principal Carter dahil sa galit habang nagmamadali siyang lumapit. Halos hindi marinig ang kanyang boses dahil sa nakakabinging ingay. Sino ang nag-authorize nito? Sino sa tingin mo ang iyong kausap? Sigaw niya. Sinusubukan niyang kontrolin ang sitwasyon. Pero walang nakikinig sa kanya. Lahat ng mata ay nakatuon sa pinto ng helicopter habang dahan-dahan itong bumubukas. Lumabas ang isang lalaki. Agad siyang nakakuha ng atensyon ng lahat. Matangkad siya, nakasuot ng isang matalim na maitim na suit. Pulisado ng perpekto ang kanyang sapatos. Nireflekta ng kanyang salaming pang-araw ang mga nakakagulat na muka ng mga estudyante at kawani sa likuran niya. Dalawa pang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ang sumunod sa kanya. Hindi mabasa ang kanilang mga ekspresyon. Pero ang insignia sa gilid ng helicopter ang nagpadala ng shockwaves sa buong karamihan. Kingston Enterprises. Kilala ng lahat ang pangalang iyon. Ito ang pinakamalaking korporasyon ng agrikultura sa bansa na kumukontrol sa malalaking industriya mula sa produksyon ng pagkain hanggang sa pag-unlad ng lupa. Ang lalaking nakatayo sa harap nila ay walang iba kundi si Samuel Kingston mismo, isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo. Nawala ang galit ni Principal Carter. Napalitan ng isang bahagyang kaba. Inayos niya ang kanyang kurbata. Pinilit na gumiti ng magalang habang lumapit siya. Mr. Kingston, sabi niya, talagang hindi inaasahan ito. Paano ko kayo matutulungan? Hindi agad sumagot si Samuel Kingston. Tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw. Sinuri ang karamihan gamit ang matalim na titig. Pagkatapos, nagsimulang magsalita. Narito ako para kay Jason Miller, sabi niya. Matatag at makapangyarihan ang kanyang boses. Nagkagulo ang mga estudyante. Si Jason, ang anak ng magsasaka na kanilang pinagtatawanan kahapon lang. Ang parehong Jason na
pinalayas mula sa paaralan ng may kahihiyan. Kumurap si Principal Carter. Hindi handa. Pilit siyang tumawa. Jason? Nakikita ko. Well, Mr. Kingston, natatakot akong hindi na siya estudyante sa ating institusyon. Nagdilim ang mga mata ni Samuel Kingston. Alam ko, sabi niya. Kaya nga naririto ako. Kumalat ang pangalan ni Jason sa buong paaralan na parang apoy. Ang mga taong nang asar sa kanya ay nagkatinginan sa isa't isa. Hindi makapaniwala. Si Mason na nagkaroon ng labis na kasiyahan sa kahihiyan ni Jason ay hindi komportable. Nawala ang nakakalokong ngiti sa kanyang muka. Sa loob ng kanyang bahay, nasa kama pa rin si Jason, nakatingin sa kisame. Karamihan ng gabi ay ginugol niya sa pag-aalala sa mga pangyayari noong nakaraang araw. Ang kahihiyan ay tumusok ng malalim sa kanya. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang mga magulang, pero ang kanilang mga salita ay hindi gaanong nakapagpawala ng sakit sa loob niya. Nagsikap siyang makuha ang kanyang lugar sa Westbridge, pero pinalayas lang siya ng parang wala siyang halaga. Pagkatapos, narinig niya ito, ang hindi mapagkakamalang dagundong ng isang helicopter. Bagyang nanginginig ang buong bahay dahil sa panginginig. Biglang bumangon si Jason sa kama. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ba ang maglalagay ng helicopter sa kanilang maliit na bayan? Nasa pinto na ang kanyang ama. Namumutla ang mukha dahil sa pagkalito. Mabilis na nagsuot ng damit si Jason at tumakbo palabas. Napahinto siya sa paghinga nang makita ang nasa harapan niya. Nakaparada mismo sa labas ng kanilang simpleng bahay sakahan ay ang parehong helicopter na nakalapag lang sa Westbridge. At lumalabas dito na may presensyang kayang magpaalog ng mga bundok ay si Samuel Kingston. Hawak ng kanyang ina ang braso ng kanyang asawa. Halos pabulong lang ang kanyang boses. Si Samuel Kingston yun. Halos hindi makahinga si Jason habang nakatingin sa kanya ang bilyonaryo at naglakad papalapit. Parang na-freeze si Jason sa kanyang kinatatayuan habang papalapit sa kanya si Samuel Kingston. Napakadominante ng presensya ng bilyonaryo. Tumpak at kontrolado ang kanyang mga galaw. Kumikiskis ang mamahaling sapatos niya sa graba ng daanan ng bahay sakahan. Naririnig ni Jason ang kanyang sariling tibok ng puso sa kanyang mga taenga. Nakatayo ang kanyang mga magulang sa tabi niya. Halo-halo ang kanilang mga ekspresyon, paghanga at pagkalito. Ikaw si Jason Miller, sabi ni Kingston. May kapangyarihan ang kanyang boses. Hindi ito tanong, isang pahayag. Parang alam na niya ang lahat tungkol sa kanya. Napalunok si Jason. Tumango siya. Opo sir. Pinagbasdan siya ni Samuel Kingston ng ilang sandali bago tumingin sa paligid ng simpleng bahay sakahan. Sa mga paligid ng bukid at sa kalawangin na lumang truck na nakaparada malapit sa kamalig, bumalik ang kanyang tingin kay Jason. Pagkatapos ay sa lahat, at sa sorpresa ng lahat, iniunat niya ang kanyang kamay. Ang iyong ama ay si Benjamin Miller, sabi ni Kingston. Bahagyang humarap sa matandang lalaki. Magkasama kaming nagtrabaho noong nakaraang mga taon. Nag-alinlangan muna ang ama ni Jason bago nakipagkamay. Opo sir, sabi niya. Nagtrabaho ako sa isa sa mga unang proyekto mo sa agrikultura noong mas bata pa ako. Tumango ng bahagya si Kingston. At mula sa aking naunawaan, pinalayas ang iyong anak mula sa Westbridge Academy kahapon. Naramdaman ni Jason na bumagsak ang kanyang tiyan. Bumalik ang kahihiyan ng sandaling iyon. Kasama ang kahihiyan ng pagiging ay tinapo na parang wala siyang halaga. Umiling siya.
Kinuyom ang kanyang panga. Opo, amin niya ng mahina. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Kingston. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nag-alinlangan si Jason, pero nagbigay sa kanya ng nakakapanatag na tango ang kanyang ama. Huminga ng malalim si Jason. Ikinuwento niya ang lahat. Ang hindi makatarungang desisyon ng punong guro at ang paraan ng panunuyan ni Mason at ng kanyang mga kaibigan at kung paano siya tinanggihan na parang hindi siya nababagay. Nang matapos na siyang magsalita, nakuyom na ang kanyang mga kamay. Tumahimik ng matagal. Humarap si Kingston sa isa sa mga lalaking nakatayo sa likuran niya. Isang matangkad at matalim na katulong. Gusto ko ng kumpletong ulat tungkol sa board at kasaysayan ng administrasyon ng Westbridge Academy ngayon. Agad na tumango ang katulong. Naglabas ng tablet at nag-type. Humarap ulit si Kingston kay Jason. Matalim ang kanyang titig. Hindi ko tinatanggap ang kawalang katarungan. Ang iyong ama ay isa sa pinakamasisipag na taong nakilala ko. At kung may kahit kalahati ka lang ng kanyang determinasyon, nagkamali ng malaking Westbridge. Nanlaki ang mga mata ng ama ni Jason. Sir, pinapahalagahan ko ang pagpunta mo rito pero itinaas ni Kingston ang kanyang kamay. Hindi ito tungkol sa pagpapahalaga, Benjamin. Tungkol ito sa pagwawasto ng mga bagay-bagay. Humarap ulit siya kay Jason. Sumakay ka sa helicopter. Napahinto ang hininga ni Jason. Matatag ang tono ni Kingston. Kasama ka sa akin. May mga hindi pa tapos na negosyo tayo sa Westbridge Academy. Naglakad papalapit ang ina ni Jason. Nag-aalala. Sir, ano ba talaga ang plano mo? Tumingin si Kingston sa kanya. Kalmado pero hindi nag-aalangan. Sisiguraduhin kong makukuha ng iyong anak ang kinabukasan na nararapat sa kanya. Nagpalitan ng naguguluhang tingin si Jason at ang kanyang mga magulang. Isang araw na ang nakalilipas. Nawala na ang lahat sa kanya. Ngayon, isa sa makapangyarihang tao sa bansa ay nakatayo sa kanilang daanan. Sinasabi sa kanya na sumakay sa helicopter ng isang bilyonaryo. Huminga ng malalim si Jason. Nababalo na ba siya? Imposible ito. Pero sa kaloob-looban niya, may isang bagay na nagsasabi sa kanya na magbabago na ang kanyang buhay magpakailanman. Puno ng tainga ni Jason ang dagundong ng mga blades ng helicopter habang nagsusuot siya ng leather seat. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Kahapon lang, napahiya siya at pinalayas. Parang wala siyang halaga. Ngayon nakaupo siya sa tabi ni Samuel Kingston, isang bilyonaryo na ang pangalan ay mas makapangyarihan kaysa sa buong board ng paaralan. Nang umangat ang helicopter, tumingin si Jason sa labas ng bintana. Nakatayo sa ibaba ang kanyang mga magulang. Nagugulat at nag-aalala ang kanilang mga ekspresyon. Hawak ng kanyang ina ang braso ng kanyang ama na parang hindi sigurado kung dapat bang magmalaki o matakot. Napalunok si Jason. Wala siyang idea kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero alam niya ang isang bagay. Hindi ito simpleng pagsakay lang. Isang misyon ito. Kalmado na nakaupo si Kingston. Nagbabasa ng isang bagay sa isang tablet. Habang ang isa sa kanyang mga katulong ay bumubulong ng mga updates sa kanya sa pamamagitan ng isang headset. Nararamdaman ni Jason ang bigat ng kanyang presensya. Bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat salita ay may kahalagahan. Pagkaraan ng ilang minuto, humarap sa kanya si Kingston. Alam mo ba kung bakit ginagawa ko ito? Nag-alinlangan si Jason.
Dahil kilala mo ang aking ama? Tumango si Kingston, pero bahagyang lumapit. Bahagi iyon ng dahilan, pero may isa pang dahilan. Hindi ako naniniwala sa nasayang na potensyal. Tumap siya sa screen ng kanyang tablet at iniharap ito kay Jason. May perpektong academic record ka. Mas mataas ang nakuhang score mo kaysa sa 99% ng mga estudyante sa estado sa iyong mga pagsusulit. Hindi ka isang pasaway. Pinalayas ka dahil sa diskriminasyon. Hindi dahil sa anumang nagawa mong mali. Nanlaki ang mga mata ni Jason. Alam niyang nagsikap siya. Pero ang parinig itong sinabi ng parang hindi maikakaila ang kanyang halaga ay nagdulot ng kakaibang kilig sa kanya. Nagpatuloy si Kingston. Itanayo ko ang aking imperyo mula sa wala. Ang mga taong tulad ng punong guro ng Westbridge ay naniniwala na ang tagumpay ay para lang sa mga ipinanganak na may pribilehiyo. Iniisip nila na sila ang nagdidesisyon kung sino ang karapat-dapat sa pagkakataon. Nagkakamali sila. Kinuyom ni Jason ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon mula nang mapalaya siya, naramdaman niyang may nagbago sa loob niya. Hindi lang galit, kundi isang malalim na pakiramdam ng layunin. Nagsimulang bumaba ang helicopter. Nakita ni Jason ang pamilyar na bubong ng Westbridge Academy na lumalaki sa ilalim nila. Parang nakakatakot pa rin ang paaralan. Ang mga pader na bato at ang malaking pasukan nito na idinisenyo upang takutin ang mga estudyante at kawani ay nagtipon na sa labas. Nakatingin pataas na may pagkalito at paghanga. May mga nagturo, nagbulungan sa isa't isa. Nang makalapag ang helicopter sa lupa, binuksan ni Kingston ang kanyang seatbelt at lumabas. Puno ng kumpiyansa ang kanyang lakad. Parang may-ari siya ng lahat ng kanyang nilalakaran. Sumunod si Jason. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakatayo si Principal Carter sa gitna ng karamihan. Namumutla ang kanyang mukha nang makilala ang lalaking papalapit. Hindi nagbagal si Kingston. Diretso siyang lumakad patungo sa taong nagpalayas kay Jason. Tumigil siya ilang pulgada lang mula sa kanya. Ipagpalagay kong alam mo kung sino ako, sabi ni Kingston. Kalmado pero matalim ang kanyang boses. Napalunok si Principal Carter. Mr. Kingston. Pinutol siya ni Kingston. Nagkamali ka. Isang napakamahal na pagkakamali. Bahagyang humarap si Kingston. Tumingin siya sa mga estudyante, guro at miyembro ng board na nagtipon sa labas. Ang paaralang ito ay nag-aangkin na humuhubog ng kinabukasan. Pero itinatapon ito ang mga masisipag na estudyante tulad ni Jason Miller nang walang pag-alinlangan. Sinubukan ng punong guro na mag-interview. Sir, isang maling pagkakaunawaan ito. Hindi siya pinansin ni Kingston. Humarap siya sa isa sa kanyang mga katulong. Magkano ang pinakamalaking donasyon na nagawa kailanman sa Westbridge Academy? Sinuri ng katulong ang isang file. $1 milyong, sir. Tumango ng dahan-dahan si Kingston. Pagkatapos, sa isang boses na narinig sa buong looban, sabi niya, magdodonate ako ng $10 million ngayon sa isang kondisyon. Tumahimik ang lahat. Tinitigan nila si Kingston. Hinintay ang kanyang susunod na mga salita. Humarap ulit siya kay Carter. Ibabalik mo agad si Jason Miller sa paaralan at magpapakumbaba kang humingi ng tawad sa publiko. Namula ang mukha ni Carter. Mr. Kingston,
Talagang hindi ito ang karaniwang ginagawa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Kingston. May 5 segundo ka para magdesisyon. Napatigil si Jason. Pinapanood ang pinaka makapangyarihang tao na nakilala niya na kinokontrol ang mismong institusyon na nagtangkang sirain siya. Bumuka ang mga labi ni Principal Carter, pero walang lumabas na salita. Naglibot ang kanyang mga mata kay Kingston, sa mga miyembro ng board at sa dagat ng mga estudyante na nagre-record ng eksena gamit ang kanilang mga telepono. Huminto ang hininga ng buong paaralan. Hinintay ang kanyang tugon. Nakatayo lang si Jason, hindi gumagalaw. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso na naririnig niya ito sa kanyang mga tainga. Talaga bang nangyayari ito? Ang taong nagpalayas sa kanya na tinawag siyang kahihiyan ay may ilang segundo lang para ibalik ang kanyang desisyon o harapin ang galit ng isang bilyonaryo. Sinuri ni Kingston ang kanyang relo. 4 na segundo. Umihip si Carter. Mr. Kingston, naiintindihan ko ang mga alalahanin mo. Pero ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng tamang 3 segundo. Nagsimulang magpawis ang noo ni Carter. Hindi komportable ang ibang miyembro ng board. Ang bigat ng alok ni Kingston at ng kanyang kapangyarihan ay tumama sa kanila na parang kamao ng bakal. Ang 10 milyong dolyar ay isang kayamanan na hindi kayang mawala ng paaralan. 2 segundo, sabi ni Kingston. Pantay ang kanyang boses, pero hindi mapagkakamali ang babala. Huminga ng malalim si Whitmore. Pagkatapos ay pilit siyang tumawa. Siyempre, makararamdam kami ng karangalan na tatanggapin ulit si Jason Miller. Isang maling pagkakaunawan lang ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses nang humarap siya sa mga estudyante at kawani. Lubos kong pinagsisisihan ang anumang hindi patas na pagtrato na natanggap ni Jason. Bilang punong guro, ako ang lubos na responsable sa pagkukulang na ito. At opisyal ko siyang ibinabalik sa paaralan kaagad. Nanikip ang tiya ni Jason. Parang rehearse at walang laman ang paghingi ng tawad. Pero hindi na mahalaga. Nanalo siya. Hindi agad tumugon si Kingston. Hinayaan niyang tumahimik ng sapat na katagalan para mas lalong mapawisan si Carter. Pagkatapos, tumango siya ng bahagya at tumingin sa kanyang katulong. Ipadala ang mga papeles sa iyong opisina. Tiyaking mapoproseso ito ngayon. Mabilis na tumango si Carter. Pinunasan ang kanyang noo. Opo, syempre. Nang umatras siya, nagkagulo ang mga estudyante sa bulungan. May mga ngumiti kay Jason. May mga tulala. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan. Hindi ako makapaniwala. Pinalaya siya kahapon. At ngayon bumalik siya. Lumaban para sa kanyang isang bilyonaryo. Huminga ng dahan-dahan si Jason. Sinusubukang maproseso ang mga nangyari. Wala pang 24 oras ang nakalipas. Napahiya siya sa harap ng buong paaralan. Ngayon, bumalik siya sa pamamagitan ng helicopter. Sinusuportahan ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Humarap si Kingston sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik. Mahinang sabi niya. Tungkol ito sa susunod na mangyayari. Tumango si Jason. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Nilinis siya ni Kingston. Pero nararamdaman niya na ito ay simula pa lang ng isang bagay na mas malaki. Tumingin ang bilyonaryo sa kanyang katulong at tumuro sa naghihintay na helicopter. Tara na, may gagawin tayo.
Nag-alinlangan si Jason. Hintayin mo ko. Kailangan ko lang ng ngumiti ng bahagya si Kingston. Pwede ka kung gusto mo pero nag-aalok ako sa iyo ng isang bagay na mas maganda. Tumama sa tiyan ni Jason ang mga salitang iyon. Mas maganda? Lumapit ng kaunti si Kingston. Binaba ang kanyang boses. Nagpopondo ko ng isang bagong programa ng scholarship para sa mga estudyanteng katulad mo. Mga estudyanteng masisipag pero hindi napapansin. Ikaw ang magiging unang tatanggap nito. Kumurap si Jason. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, hindi ka lang babalik sa paaralang ito. Magpapatuloy ka. Gusto kong sanayin ka ng aking kupunan. Matuto ka mula sa pinakamahusay. Mahalaga ang edukasyon, pero ang karanasan ang nagtatakda ng mga leader. May potensyal ka, Jason, at balak kong tiyakin na gagamitin mo iyon. Nanikip ang lalamunan ni Jason. Isang bahagi niya ang gustong manatili para patunayan kay Mr. Carter at sa buong paaralan na siya ay nararapat na naroroon. Pero alam ng ibang bahagi niya ang katotohanan. Mas malaki ito kaysa sa Westbridge Academy. Ito ang kanyang pagkakataon na makawala sa lahat ng bagay na nagpigil sa kanya. Ang mga salita ng kanyang ama ay nag-echo sa kanyang isipan. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay, anak. Kapag may kumatok, buksan mo ang pinto. Napalunok si Jason at tumingin kay Kingston. Pupunta ako. Huminga ng malalim si Jason habang lumakad siya patungo sa helicopter. Parang hindi totoo ang sandaling iyon. Wala pang 24 oras ang nakalipas. Napahiya siya. Pinalayas at sinabihan na hindi siya magtatagumpay. Pero ngayon naalis na siya sa Westbridge Academy kasama ang isang bilyonaryo na nakakita ng isang bagay sa kanya na hindi nakita ng iba. Nakatayo ang kanyang ama ilang talampakan ng layo. Masusing pinapanood siya. Humarap si Jason sa kanya. Hinanap sa kanyang mukha ang anumang pag-alinlangan. Pero sa halip na pag-aalala, may ibang bagay ang nakita niya sa mga mata ng kanyang ama. Pagmamalaki. Lagi mo akong sinasabihan na saluhin ang mga pagkakataon. Sabi ni Jason, ito ang pinakamalaking pagkakataon na nagkaroon ako. Tumango ang kanyang ama. Tama ka. Gawin mo ang iyong makakaya, anak. Huwag mong hayaang sabihin ng sinuman kung ano ang iyong halaga. Napalunok si Jason. Gusto niyang magsabi pa, pero ang dagundong ng mga blades ng helicopter ay napakaingay at mahirap ang pag-uusap. Itinuro ng katulong ni Kingston na sumakay na siya. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa mga estudyante, guro, at sa mga nakakagulat na muka ng mga taong nagduda sa kanya. Pagkatapos, nang hindi na tumitingin pabalik, sumakay siya sa loob. Isinara ang pinto at sa loob ng ilang segundo, umangat ang helicopter. Dumiliit ang buong paaralan sa ilalim niya. Ang karamihan ng mga estudyante ay naging maliliit na tuldok na lang. Sumandal si Jason sa kanyang upuan. Parang naglalaro pa rin ang kanyang isip. Nakaupo sa tapat niya si Kingston. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Ginawa mo ang tamang desisyon, sabi niya. Huminga ng malalim si Jason. Parang panaginip lang. Tumango si Kingston. Mawawala rin ang pakiramdam na iyon. Malalaman mo na ito ang lugar kung saan ka dapat naroroon. Tumingin si Jason sa labas ng bintana. Pinapanood niya ang paglipad nila sa itaas ng lungsod. Saan tayo pupunta? Ngumiti ng bahagya si Kingston. Sa iyong kinabukasan. Napatigil si Jason nang lumabas siya. Nakalapag sila sa bubong
ng isang matayog na gusali sa gitna ng lungsod. Napahinto si Jason sa paghinga. Napakaganda, makinis at moderno ang gusali. May malaking logo na kumikinang sa gilid. Kingston Enterprises. Pinangunahan siya ni Kingston papasok. Dumaan sa mga checkpoint ng seguridad at sa isang high-tech na opisina na may mga bintana mula sa sahig hanggang sa kisame na nag-overlook sa skyline. Hindi pa siya nakakakita ng katulad nito. Matututo ka ng lahat dito, sabi niya. Negosyo, pamumuno, inobasyon. Hindi ka na lang isang estudyante. Ikaw ay isang apprentice na ngayon, sabi ni Kingston. Tumama sa dibdib ni Jason ang mga salitang iyon. Bakit ako? Pinagmasdan siya ni Kingston ng ilang sandali. Dahil pinapaalala mo sa akin ang aking sarili. Ako rin ay minsang isang batang hindi pinaniwalaan ng sinuman. Pero binigyan ako ng pagkakataon ng isang tao. Ngayon, ang aking pagkakataon na gawin ang parehong bagay para sa iyo. Naramdaman ni Jason ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Naisip niya ang mga araw na ginugol niya sa pagtatrabaho sa bukid, ang mga pakikibaka, ang mga taong nagmaliit sa kanya. At ngayon narito siya, nakatayo sa opisina ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Pinatong ni Kingston ang kanyang kamay sa balikat ni Jason. Ito ay simula pa lang. Patunayan mo sa kanila na lahat na nagkakamali sila. Tumango si Jason. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi lang siya umaasa sa isang mas magandang kinabukasan. Alam niyang darating na ito.